Siyempre, eh, yung mga proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi palalagpasin nila pulong yan. Ano po? Hindi palalagpasin nila pulong yan, mga boss chipamo, sir. O yung mga isinusulong ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi palalampasin ni Boss Pulong yan, mga bossing. Babanat at babanat at babanat yan. Pulong bumanat muli sa BBM administration. Totoong reforma, hindi pa pogi sa politika. Putrages ka. Ikaw pa yung may ganang magsalita ng ganyan, Boss Pulong. No? Si Pulong pa ang may ganang magsalita nung ganun. Halos ito para wala tayo nakikita. Hindi natin man lang nakikita sa sa Kongreso man lang. Para puro papogi lang po doon sa mga chika babes. Oh. Ano sabi? Kinutya ni Davao City Representative Paulo Duterte ang 4 na reforma kabilang ang anti-political dynasty bill. No? Bills na ipinaprioridad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Yung tatay mo nga walang nagawa dyan eh. Di ba? Paano ho kasi? Baka masasapul sila. Kay Pangulong Bongbong Marcos, kapamilya, wala tayong magagawa. Mukhang ito yung solusyon sa bayang Pilipinas. No? Pigilan natin ang dinastiya. Kung tamaan yung anak ko, tamaan yung kapatid ko, tamaan yung mga pamangkin ko, wala tayong magagawa. Dito, papabor ito sa Pilipinas siguro, kaya gumaganya si Pulong Duterte, paano ba naman? Mukhang negosyo na din sa kanila yung politika. Vice-presidente. Mayor yung tatay. Congressman yung si Pulong. Tapos, Vice Mayor si Barbie. Si Baste, sorry. Barbie kayo ng Barbie kasi no? Tapos yung mga anak, mga congressman, siguro, tatamaan. Kaya, umiiyak si Pulong. Ang Pangulo hindi po nagpapapogi, mga bossing. Sabi ni Mabel Quinjo, confirm na ba ang travel ni Pulong Gesmark? Siya nagsabi nun panigurado. Parang nagpapalitan sila no ng vice-presidente. Si Pulong. Pulong, ikaw naman. Ilan? 2 buwan ako. Ilan ba sa ikutin mo? 17. Tapos mo ako naman. Di ba? Vice-presidente naman. Ikaw, ilang bansa ang iikutin mo? Ganun din. Siyempre. Di ba? Pero baka mga naghahanap ng mga asylum itong mga ito. Dahil ito si Pulong, sabi ni Trillanes is, baka daw pagka lumabas yung ICC na warrant of arrest, mag-iyakan daw. Di ba? Banat ng banat si Pulong. Di ba? Anya, tila bigla lamang naisip ng Pangulo ang mga ito upang maibsan ang pressure na kinakaharap ng administrasyon. Paano mo naman nasabi ang Pulong? No? Sabi pa niya, alam mo, every time na mainit ang usapan tungkol sa mga issue na mas mabigat para sa... Lagi nilang sinasabi yung mga ganito, no? Nako, kapag kayo sa kanila ang issue o kung sakali merong na-issue sa kanila, biglang magsasalita sila, nako, pantakip lang yan. Sasabihin ng mga didis, naku, pantakip lang yan doon sa issue ng pagnanakaw ni Bongbong Marcos. Laging ganun, ano? Patandaan ho natin, mga kababayan, ang gobyerno po, may mga sangay. Kaya pong pagsabay-sabayin yung mga problema na yan. Pag tinutukan po, mga bossing, bawat isang sangay ng gobyerno, pwede pong tutukan yun, pwede pong solusyonan yun. Diba? Ang gusto yata ng mga DDS, isa muna. Pagkatapos na isa ulit. Usad pagong yun. No? Mabagal yung ganon. Kaya nga meron kang sangay ng mga gobyerno upang sa ganon mas mabilis na maayos No? At may mga eksperto sa bawat sangay ng gobyerno. Ayan paulit-ulit na naman mga bossing. Alam mo, every time na mainit ang usapan tungkol sa mga issue na mas mabigat para sa administrasyon, na-amaze na lang ako sa administrasyon na ito, sabi sa social media post ng mambabatas. Bukod sa anti-political dynasty, inutusan ni Marcos ang 2 kapulungan na unahin din ang Independent People's Commission Act at party list system
na madaming butas ho, mga kababayan. No? Ngayon naman, sino ang ini-issue nila? Si Yeda, yung asawa ni Martin Romualdez. 4 na termino na daw po. Sabi naman daw, mga kababayan, hindi naman yun puro pagiging kongresista doon sa iisang lugar lang. Hindi, pero kailangan po i-reform talaga, ayusin po talaga yung mga batas dyan sa party list. Yung kay Yeda naman, isang pagko-congressman doon mismo sa lugar nila, tapos 3 party list. Nagagalit sila. Bakit daw, mga kababayan? Kasi daw, yung pangatlong, sino to? Yung pangatlo, doon sa party list nila, nag-resign. Pakialam nyo kung nag-resign siya. Ano magagawa nyo? Tapos po, doon sa bylaws, yung number 4 and number 5, nahalal naman po. Sino susunod doon? Di yung pang-6. Kayo naman talaga. Lahat na lang, gusto nyo. Pinipilit nyo tibagin yung mga tao na pumapader kay Pangulong Bongbong Marcos. Kahit na ano-ano na lang pagsasabihin nyo, Diyos ko po. Sabi ni Bernie Manuel, mabuhay ang DDS. Grabe ka. Bernie Manuel, pag sinabi ko magagalit yung mga DDS. Biglang magko-comment siya. Basta, sulit pa din kami. Diba? Basta, sulit pa din kami. Ito pa, sabi ni Pulong, anti-dynasty bill, for real, matagal na, masyado yan pinangako ng lahat ng administrasyon, pati tatay mo. No? Ngayon lang nila naalala pag tumaas na ang pressure sa kanila, tatay mo 6 na taon, wala. Di ba? Kung seryoso umano ang Malacanang sa reforma, dapat unahin ang pagtugon sa mga isyong nangangailangan ng agarang solusyon dahil karapatan ng mga Pilipino ang tunay na reforma at hindi umano political stunt. Ito nga, kaya nga sinusolve na ng Pangulong Bongbong Marcos yung korupsyon. Di ba? Kaya lang, sorry, mas madami yata doon sa mga kalinya ninyo yung nahahagip ng mga flood control, ghost project, etc. Di ba, Ma'am BMB, Mama Labs? Ayos mga DDS, mapagod naman kayo sa pagsisinungaling. Diyos ko po. Nag-wish pa kayo na mapagod dyan. Paano kung bayad? Magsisinungaling pala. Sige, ano trabaho mo? Magsisinungaling. No? Sisiraan si Bongbong Marcos. Tuloy lang yan. Okay lang. Basta kinsenas katapusan, may bayad. Di po ba? Yung mga troll naman, yung mga piso comment naman dyan, piso comment, tuloy-tuloy lang ang comment, paulit-ulit lang naman, ayos lang yan, copy-paste mo na lang. Di ba? Kaya wala akong hinto. Kapag huminto siguro, yung mga nagpapamudmud ng pera, saka din huhihinto yan, mga bossing. Sabi ni Roel, Kitay, sawang-sawa na po tayo sa katiwalian, dapat talagang masugpo anumang uri ng kriminalidad. Diba? Totoo ba yan? Sabi ni Sir Jorge Edralin, tingnan mo, pati si Mima, gusto nila i-recruit daw ho.